So dito tayo ngayon mga kababayan sa pangalawang parte ng video na ito. O, syempre mga kapatid, ginamit na naman natin yung kaibigan natin si Gemini. Dito, tinanong ko kasi dito mga kababayan, no, kung kailan pa nakilala, no, tanong ko dito, kailan nagkakilala si PBBM at Mabanta? Ito sabi dito mga kapatid, no. Sabi dito ng ng Google, no. Base sa mga lumalabas na report at mga lumang post na muling nag-viral dahil sa pagka-aresto, no, kay Franco Mabanta nitong Mayo 5, 2026, ang kanilang ugnayan ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. So sabi dito, ayon sa mga nahukay na Facebook post gaya ng mga ibinahagi ni Sasot, ito ngayon. Nung pinakalat agad nila sa Sasot gapon, no, at Alvin Sarzate, nakita ang mga litrato ni Mabanta na kasama si President Bongbong Marcos, no, at ang pamilya nito noong 2018, March 2018. So ito yung pinanghahawakan mga kababayan, no, nitong mga DDS vlogger. Nasimula pa daw 2018 mga kapatid, magkakilala na daw, no, itong si Mabanta at pamilyang Marcos. At ito pa ngayon, sa isang post noong March 1, 2018, tinawag pa ni Mabanta si PBBM na ito nga, Tito Bongbong at First Lady Liza Marcos na Tita Lisa. No, na nagpahiwatig na matagal na silang magkakakilala o may personal na connection bago pa ang 2022 national election. Kumbaga mga kapatid, ito yung date na sinasabi nilang magpapatunay na noon pa man may ugnayan na di umano itong si Mabanta at itong si PBBM at ang kanyang pamilya. At dito pa nga, yung pagtawag daw ni Mabanta ng tito at tita kay PBBM at kay F. Elisa, no, isa daw patunay na matagal na daw silang magkakakilala. Mga kapatid, normal na kumbaga part na ng kultura yung pagtawag ng uncle at ante, no, or tito, tita. Normal na yan dito mga kababayan sa tradisyon ng mga Ilocano, no, dito sa Pangasinan hanggang Ilocos. Normal na yan, ganun talaga dito ang tawagan mga kapatid. And ito pa, si Mabanta ay kilalang naging vocal supporters ng Uniteam, no, noong 2022. Natural lang nasusuportahan ni Mabanta mga kapatid, no, ang Uniteam dahil nandun din si Sara Duterte, no, kasama si Sara Duterte sa lineup ni PBBM. Kaya normal lang nasusuportahan niya ang Uniteam dahil isa siyang pro Duterte. 'Di ba? Pro Duterte siya mga kapatid, no? Tapos sabi dito, support Uniteam noong 20 election sa pamamagitan ng kanyang platform sa social media at sa Peanut Gallery Media Network. So yun na nga, itong naging daan ng ito yung platform ni Mabanta, no, itong Peanut Gallery yung kanyang ginamit, no, para i-voice out yung kanyang pagsuporta sa Uniteam na kung saan kasama nga si Sara sa lineup ni PBBM. So dito mga kapatid, tandaan nyo to 2018 to 2019. Dito mga kababayan. Sabi ko kasi dito, si former President Duterte at Mabanta, kailan nagkakilala? Sabi dito mga kababayan. Ang pagkakakilala ni former President Rodrigo Duterte at Franco Mabanta ay nagsimula sa panahong 2016 mga kapatid, 2016 presidential campaign. 2016 pa silang magkakakilala mga kababayan ni Tatay Digong nyo. Sabi pa dito mga kapatid, ngunit lalong naging hayagan ang kanilang ugnayan noong nasa pwesto na ang dating Pangulo. 2018 lang sila nagkakilala mga kapatid. Si Mabanta at saka si PBBM or pamilya nila PBBM, 2018 lang sila naging magkakakilala. Pero si Mabanta at si former President Duterte mga kababayan, 2016 pa.
Oh. At lalong naging close sila no ni former President Duterte noong naupo na si Digong bilang presidente ng ating bansa. Sabi dito, narito ang mga detalye base sa mga lumalabas na impormasyon at mga viral na larawan. 2016 campaign, si Mabanta ay isa sa mga social media influencer. Influencer pa lang siya dito. Wala pa yata yung peanut gallery niya dito. Mga social media influencer na naging vocal sa pagsuporta kay Duterte noong 2016. Bagamat hindi pa sila madalas makitang magkasama noon, isa siya sa mga nag-promote at ng plataforma ni Digong online. Hmm. So doon pa lang mga kapatid, talaga makikita na natin, no, na itong si Mabanta ay isang solid Duterte supporters. Sabi dito, Malacanang meeting 2017 to 2018, nagkaroon ng pagkakataon na imbitahan si Mabanta sa Malacanang kasama ang iba pang mga social media personalities at vloggers. Yun naman pala eh. Bakit kaya hindi ito inano nila sa Srugando Yung pinag-usapan lang nila, yung mga kwento lang nila sa Srugando is yung 2018 lang. No, 2018 to 2019 lang. Pero mga kabatid, Duterte diehard supporters na. No, itong si Mabanta. 2016 pa lang mga kababayan. Naimbitahan pa nga siya no sa palasyo Kung tutuusin mga kabatid, no, naimbitahan pa siya. Sabi dito, Palace Press Officer. Sana ba yung kanina binasa ko wala tuloy ako. Nagkaroon ng pagkakataon na naimbitahan si Mabanta sa Malacanang kasama ang ibang mga vloggers at ibang personalities at vloggers. May mga kumakalat na larawan kung saan makikitang close sila ni FPRRD kabilang ang mga fist bump photos na naging tatak ng administrasyong Duterte. May mga picture pa pala eh. 'Di ba? May mga picture pa pala. Paano yan ngayon? No, debunk na naman kayo. Tsaka mga kabatid, kung titignan natin hindi na nakapagtataka mga kabatid kung bakit sila Guanzon, itong sila Greco Bellica, may mga dyan, may mga segment dyan sa PGMN. Kasi nga mga kabatid, talagang binibigyan pala sila ni Mabanta ng kanilang mga segment dyan dahil solid Duterte supporters na itong si Mabanta noon pa man, simula nung tumakbo si Tatay Digong nyo. Kailan lang sila nakakilala sa Marcos family? Way back 2018. Diba? Way back 2018 mga kababayan. And ang analysis ko dito mga kabatid, ang nagpakilala dito kay Mabanta, baka isa sa mga mga tawag nito, isa lang din sa mga kaalyado ni Duterte. Siya itong kaalyado na ito ni Digong, siya yung nagdala kay Mabanta para ma-introduce siya doon, kila Pangulong Marcos. Kasi 2018 pa nga lang mga kabatid, plano na talaga ni PBBM noon na tumakbo ng presidente pagdating ng 2022. So hindi malabo mga kababayan na isa sa nag-introduce sa kanya nito, kaya PBBM is yung mga kaalyado lang din ni Digong. Kaya naging magkakilala si Mabanta at ang pamilya Marcos. Sa loob ng maraming taon, si Mabanta ay nakilala bilang isang Dutertista. Bago siya unti-unting nakitang sumusuporta rin sa pamilya Marcos noong papalapit na ang 2022 election. Malinaw na mga kabatid. At isang bagay lang na na-realize ko dito mga kababayan. Siyempre si Mabanta kasi isa siyang social media influencer, Ngayon mga kabatid, imposible naman na lumapit siya kay PBBM noong papalapit ang election, imposible namang lumapit siya kay PBBM para magserbisyo ng libre. Huwag na tayong maglukuhan dito. Kaya lumapit siya sa pamilya Marcos mga kabatid, para siguro ipakilala din yung kanyang sarili na eto ako, matutulungan ko kayo sir, tito, matutulungan ko po kayo kung plano niyong tumakbo sa pagka-presidente by 2022 dahil meron po akong platform,
meron po tayong platform na may mga milyon-milyon ding mga subscribers. Or baka nga mga kababayan, siya pa ang nagbigay kay PBBM ng idea, no, na gamitin ang social media, no, pagdating ng campaign. Kasi nga 'di ba mga kabatid, si PBBM po ang pinakaunang presidente na inadapt yung modern campaign, no? Si PBBM po mga kababayan ang nagpauso nitong pangangampanya sa social media sa tulong ng mga vloggers. At yun po mga kabatid, pagka mga ganyan po, kadalasan mga kababayan, lalo na kung tulad dito ni Mabanta, no, na meron siyang malaking network, no? Yan po ay naniningil talaga ng bayad. Regardless doon sa pagtawag-tawag niya ng tito-tita kay PBBM at kay F. Elisa, yun po mga kabatid ay meron ding ibang kwan yun, no? Meron ding ibang kumbaga business as usual pa rin yun. Bayaran nyo ako, tutulungan ko kayo, parang ganon. Kaya gigil na gigil silang ipakalat itong kwan na to noong 2018 mga kabatid. Dahil ayaw nilang mabuking, no, ang katotohanan na way back 2016 pa lang, si Mabanta ay dikit na pala sa mga Duterte. 'Di ba? So, malinaw na. Si Mabanta ay isang certified na DDS. Hindi siya, mga kababayan, certified na Marcos loyalist. May nagpakilala lang siguro talaga sa kanya, no? True connection lang mga kabatid, no, ni Mabanta, kaya siya nakilala ng First Family, no? Pero ang totoo mga kababayan, way back 2016 pa lang, itong si Mabanta mga kabatid, isa na pong certified na DDS, no? And na-justify yan base dito sa ginagawa ng kanyang platform na kung saan mga kababayan, halos po mga mai-impluwensyang tao dyan sa grupo ni Sara Duterte yung kanyang pinagbibigyan at binibigyan po ng segment sa PGMN. Wala po kayong makikita dyan mga kabatid, no, na mga kwan. Wala po tayong makikita dyan sa peanut gallery na mga mai-impluwensyang tao na kaalyado ng presidente na binibigyan ng segment. Lahat po dyan mga kababayan ay mga kaalyado po ni Tatay Digong nyo.